Hello, 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 everyone. hello! Good Good evening. evening sa ating lahat. So, Good of evening, course, si everyone. Scott Aluna, si Cynthia, and ang ating guest na naman tonight, si Rosali. So, thank you lagi sa pagbigay ng time sa amin. And of course, tatapos din ng aming Zoom meeting kanina. Kaya gusto namin mag-inspire and of course, mag-share naman ng natutunan namin dito sa business na ito. So, yan. Before tayo tanong sa ating mga coach natin and of course, ang ating mga co-business owner. So, gusto ko lang muna ipakilala si Christian. So, almost 2 decade na dito sa Japan. So, matagal na rin tayo. And yes, isa na rin akong digital business owner. So, yun. After ko nakapag-graduate sa Pilipinas ng high school. So, diretso dito ako sa Japan. Diretso ako sa Japan na nagtrabaho. So, yun nga, sabi ko kanina. So, umabot tayo ng 20 years. So, huwag nating patagalin pa na another 2 decade para makapagtrabaho. Kaya meron na tayong business na na-build na natin. And of course, we are grateful na nakakatulong tayo sa mga kababayan natin. And na ito yung yung gift namin na gusto rin namin i-share sa inyo na meron kaming naabot dito about sa mga self-growth namin na pwede namin ma-share sa inyo. Katulad ko na dating mahihain. Pero ngayon, ewan ko kung mahihain pa rin ba o ano. So, yun. Thank you, thank you. So, I think, ang ating sis Coach Alona. So, again, sa ating mga bagong mga viewers and mga dreamers natin. So, kindly please introduce yourself. Onegaishimasu. Okay, hello, hello, hello everyone. Magandang gabi po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating mga followers, streamers, hardworking parents, and sa lahat ng mga mami pong nanonood ng ating mga live ngayong araw na ito sa kanya-kanyang sa kanya-kanyang page. Hello po sa inyong lahat. Gusto ko muna magpakilala siyempre sa mga bagong nanonood ng ating live. I'm Alona Marhujo Sinusaki po. Born and raised in Lucena City, Philippines, and currently living here dito po sa Tochigi-ken. I'm a single mom, a mom of 2 boys po. Dati po ako nag-work ng 3 jobs bago po ako nag-jump in sa ganitong negosyo. And syempre, kung nakikita nyo, kaming apat, lahat po kami is business owner. Lahat po kami ginagawa namin ang digital business na ito. So, nandito po kami para magbigay ng inspiration sa inyong lahat. And sana po may mapulot tayo and ma-inspire po tayo sa mga kwento namin na ibabahagi sa inyo ngayong gabi ito. So, yun lang po. Maraming salamat. Back to you, Bro Christian. Yes, thank you, thank you. Of course, Sis Cynthia. So, of course, yung mga bago nating mga viewers and dreamers. So, Yes. introduce yourself. Good evening, everyone. Diyos maray na aldaw tabi sa indong gabo sa mga Bicolana. So, isa po tayong breadwinner din, kaya tayo nandito. So, ako po ay 30 years na mahigit dito sa Japan. May tatlo tayong binayayaan tayo ng anak 3 at tayo nakapag-asawa ng Japanese. So, ako po ay Bicolana, pero lumaki ako sa Maynila. So, yun. So, dahil hindi na tayo bumabata, ayan, kaya tayo nandito. Nag-isip ako ng isang negosyo na para sa sarili ko. Nagtira para sa sarili ko kasi yun. So, masaya ang pag-uusapan namin dito. So, hindi ko nahabaan. So, ayun, everyday, kasama ko, masaya akong kasama ang coach at saka ang aming mentor, Christian, si Mentor Rosalie. Good evening, everyone. God bless. Thank you, Sis Cynthia. And of course, yung guest natin tonight, again, so thank you sa bigyan ng time sa amin para makasama dito sa aming live na naman. So, Sis Rosalie, so please introduce yourself sa ating mga viewers natin. Of course, sa mga hindi pa nakakakilala sa iyo. Onegaishimasu. Nakamute ka, sis. Hello. Nakamute ako. Hello everyone. Thank you. It's my pleasure talaga to na makasama lagi dito. So, yun. My name is Rosalie, a single mom of 3 and currently live here in Kanagawa, Kawasaki. Yes.
Yeah, originally from Quezon Province, and for many years I worked hard para maitaguyod ang aking pamilya, but I realized na hindi sapat ang sipag lang. Kaya kung gusto natin magkaroon ng pagbabago, maraming choice na sa buhay natin. Kaya maging natutunan kong mag-focus talaga sa personal growth and continuous learning. Naniniwala ako kapag nag-invest tayo sa sarili natin, mas maraming opportunity na mabubuksan na para sa future natin at sa pamilya natin. Diba? So, kailangan natin lang na maging isipin natin na make different tayo lagi para ma-push natin lagi ang ating mga pangarap. So, that's it for me. Back to you, Bro Christian. Yes, thank you, Sis Rosalie. Of course, bago tayo magbigay ng mga katanungan or of course mga kasagutan, gusto lang namin i-congratulate yung big event sa Okinawa today. Kanina congratulations sa mga ang ating mother coach na nandun, and of course ang ating mga co-business owner na nandun. Congratulations and ingat kayo dyan. And feel namin yung mga Yes, kasama kami nakikiselebrate. yes, kasama kami sa Thank you. Congratulations. Wow. Parang yung naisip ko nasa Okinawa. Refill pa natin yung energy doon. Yes. So, yan. Thank you. So, global po yung yung convention na yan. So, again, of course, nandun pa rin tayo. Dala-dala nila tayo. And buong Kizuna family. Yes. Thank you. And of course, gusto lang tanongin ang ating Sis Rosalie. And of course, meron akong katanungan sa kanya. Ito, nakasulat. Hindi lang nakasulat, parang nakalagay sa libro na ito to para parang walang kawala ba? Yes, para walang kawala. So, Sis Rosalie, onegaishimasu. So, ito, ano ang ginagawa mo para manatiling positive kahit may challenges ka sa buhay talaga? So, I know na every day may mga challenges talaga dumating sa atin. So, ini-share naman sa ating mga dreamers natin kung paano mo talaga na-overcome. So, ayan. Please share onegaishimasu. Yes, thank you. It's a wonderful question. Thank you. Nag-note ka ha. Nag-note ka ha. So, ano yung ginawa ko para manatiling positive kahit may challenge? For me, hindi ibig sabihin na sa pagiging positive na wala ka ng problema. Of course, tao lang tayo, lagi tayo may problema. It means choosing to move forward kahit may challenge. Kapag may pagsubok, pinapaalala ko sa sarili ko, sige, okay lang. Go. At bakit ako nagsimula or bakit ako narito sa narito ako at sinimulan kong mag-invest sa sarili ko. Nagpapasalamat ako sa kung ano yung meron ako at kung ano yung natutunan ko dito sa business. And of course, pag napipil kong down ako, nagbabasa ako ng mga inspiring book na may inspired ako at patuloy akong nakikinig sa mga podcast para yung mga tao, yung mga struggle ng iba't ibang mga tao na naging successful, yun ang inaano ko, talagang pinakikinggan ko kasi doon ako humuhugot ng lakas para mapaglabanan lahat ng challenge. So, hindi ko kontrolado lahat ng nangyayari sa buhay ko, pero kontrolado ko kung paano ko siya i-handle. So, every challenge is opportunity to become stronger, wiser, and better mas better ako than yesterday. So, nagpo-focus ako sa purpose ko, and naniniwala ako sa process at keeping moving
pag I felt na yun talagang super duper na mga challenges na ay grabe, itinutulog ko na lang yan. Pag tinulog ko at nagising ako, sigurado, lahat tayo, pag yung feel natin na parang stuck tayo or parang sasabog ang utak natin, itulog lang natin yan. Minsan kailangan lang natin matulog. Kailangan lang ng tulog para maging fresh ulit. So pag mo, fresh ka na ulit, inom lang ng maraming tubig para ma-fresh na fresh ka. So sa ginagawa kong ito na routine ko lagi ay napaglalabanan ko lahat. At ngayon, nagiging feel ko strong na strong ako than yesterday. So salamat. Salamat sa sa business na to, sa community, and of course sa mga accountability, and of course sa mga nagiging collaborate na everyday, at saka of course thank you ako dahil I got you. Talagang nagiging na-uplift ako everyday. So back to you, dear Christian. Wow. Woo! Thank you. Ikaw, tinutulog mo ako, nililigo ko. Kanya-kanya lang yan. Yes, ako nililigo ko yan. Tama yun eh. So yung environment talaga natin, napakahalaga yun talaga. And of course, ang gusto ko rito is, yun nga sabi niya, nagbabasa siya ng mga libro, kumbaga dinadagdagan niya yung kaalaman talaga. And sabi nga niya kanina na dapat mas better siya ngayon than yesterday, di ba? So, dapat everyday meron tayong na-improve talaga. Kasi ang hirap kasi pag, tama nga naman, paano tayo magiging positive? Kung nung kahapon is, alam mo naman na negative ka on that time, marami kang pinagdaanan. And dapat i-overcome natin yun talaga. Kailangan everyday dapat meron talagang tayo na-improve. Ano yung kailangan natin dapat gawin para yung mindset natin, maayos natin, di ba? Pero napakalaking bagay yung sabi nga niya dito na nandito siya, kumbaga grateful siya na nandito sa business kasi ang laki ng pagbabago niya. Yun po yung napakaganda dito. And why not para sa atin na kumbaga hindi pa alam kung ano yung mga ginagawa namin dito sa digital business. And why not baka ito rin yung makapagbigay sa inyo ng kumbaga self-growth sa inyo na something na pwede nyo rin kumbaga magkaroon kayo ng mga idea na tawag doon, magkaroon kayo ng yung mga mindset, positive mindset na I think nandiyan naman si Sis Rosalie. So thank you for sharing that yung mga experience mo rin dito sa business na ito. Yung sabi niya, grateful siya. So lahat kami is grateful kami kasi nandito kami and to share our kumbaga naging experience. Of course, yung mga natutunan namin dito. So again, Sis Rosalie, thank you. Of course, ang ating si Cynthia. So I know, andyan siya. So naghihintay ng aking tanungan. Sabi niya siguro, tagal naman ni Christian magtanong sa akin. Gusto ko Excited na siya. Kinakabahan ako pag matagal sumagot si Sis Rosalie. Ano kayang itatanong niya sa akin? Ito nasa libro na yung yung tanong mo, Sis Cynthia. So of course ito, ano ang isang lesson na natutunan mo na gusto mong ibahagi sa iba o sa mga dreamers natin? Ano yung mga natutunan mo na pwede mong ma-share sa ating mga dreamers natin? Si Cynthia, onegaishimasu. Yes, good evening. This is Cynthia Kawashima. Katulad ng sinabi ko sa inyo, isa tayong masaya ang nabago sa akin talaga. So, pinakamahalagang lesson na natutunan ko ito sa buhay ko, simula nag-umpisa ko rito, yung huwag matakot magsimula kahit hindi mo pa alam yung mga dapat pasukan mo, no? So, dapat lahat yan pinag-aaralan. So, huwag kang, halimbawa, maraming tao kasi hindi nakakapagsimula kasi iniisip nila, ay, kailangan kong maging ready, perfecto, ganun. Pero ang totoo lang, walang nagsisimula talaga sa, alam mo yun, yung maliit, yung 100, o sabihin natin 100, hindi mabubuo yan kung walang ichiyen. No? So, ichiyen na nalalaman natin, yung one sense, yun lalago habang
nag-aaral tayo. At eto na ako ngayon, alam nyo, di ba? Sabi ko nga, ang kwento ko, hindi ko tinatago yon kasi ako'y high school graduate na hindi nag-aral. Nag-graduate, di ko rin alam sa sarili ko, paano ako nakapag-graduate. Kasi maaga tayo nagtrabaho, pupunta rito sa Japan. So, isa yon ang natutunan ko. Ayun, so yung hindi ako mahilig magbasa, galit, lagi ko pa ulit-ulitin ko yan, hindi ako mahilig magsulat, magbasa, social media, gusto ko lang happy-go-lucky. Yun yung mga lumang buhay ko, no? So ngayon, halimbawa, katulad ng isang bisikleta, di ba, yung nagbabike ng mga bata, no? So, siyempre natutumba kahit tayo. I'm sure kung marunong kayong mag-bike, no? Natumba-tumba ka dyan. Nasusugatan ka pa nga eh. Pero gusto mong matuto, so kailangan mag-balance ka dyan. Paano mag-balance? Yung mindset mo, ang tuturuan mo paano talaga mag-balance. Katulad din yan, katulad itong ating business. So kung talagang tututukan natin to, katulad yan ngayon, nakatutok na ako, no? So kahit mahirap kasi may mga nag-guide dito. Yan, so yun yun. So, hindi man, at matututo talaga. Nai-enjoy ko to kasi hindi ko to ginawa nung ako'y bata pa. Alam mo yun, so maaga kasi nakapagtrabaho. Yan. Yun, so yun ang example ko. Katulad na, nagbibigay uli ako ng isang example, no? Katulad ng isang manood ka ng movie. Nababalitaan mo dyan, balita dyan. Ang ganda ng movie yun. Sabi nga nung, di ba? Di ba meron yung parang, magbabayad ka ng ticket para makapanood ka ng movie. So, nababalitaan mo maganda, negative, ganyan, sa dami. Curious ka, paano ka papasok sa movie? Di magbayad ka ng entrance para mapanood mo yung movie, para maintindihan mo kung ano yung laman ng movie, para hindi kayong hearsay doon, positive, negative. Ikaw mismo ang papasok dito, katulad ng negosyo natin, isa rin to parang movie. No? So, dahil huwag ka makinig kay ganito, kay ganun, ganyan yan, ganyan. So, ikaw mismo ang manood. So, pasok ko na rin, Isa yan sa pre-webinar na pinasok namin, dito kami natuto. No? Diyan kami nagsimula. Sa una, medyo, bakit may aral pang ganito? No? Bakit may pag-aaral pang ganito? So, hindi na lang tuloy-tuloy. Yun yung sinasabing, panoorin mo muna ang movie, mag-practice ka muna ng pagbabike mo hanggat makabalance ka na, yun. Doon magsisimula para ka tumibay. At eto na kami ngayon. So, tuloy-tuloy lang kung ano mga pinagdadaanan. So, yung pag-aaral, basta ang sikreto rito ay yung mag-aaral ka. Kumikita ka na habang nag-aaral ka. Ayun yun. Lagi ko sinasabi yan. So, dito kami nagsimula sa free webinar. Silip na. Yun na. Thank you, Lo. Thank you. Back to you, bro, Christian, mentor. Thank you. Thank you, Sis Cynthia. So, yes, yun nga. Napakalaking bagay talaga tayo talaga ang yung mismong makakita nung Yes. 'di ba? Kasi nga ang hirap kasi totoo naman 'yan, sabi niya na pinapakinggan natin yung mga yung nasa tabi-tabi lang. So iba yung yung mismo sa kumbaga sa mata talaga at saka ikaw nakakakita talaga. Kaya katulad ng aming free webinar kasi it's hard na pumasok tayo sa isang negosyo na hindi natin alam kung wala tayong mga idea talaga. And of course, ang nagustuhan ko nun is be coachable. Yun yung sabi niya. Kasi high school graduate siya, so hindi pa siya marunong, di ba? So ngayon lang siya nagkaroon ng mga idea about dito sa business talaga. So kumaga naging Lumawak. kailangan yung yes, mas lumawak yung kaalaman niya kasi nga yun be coachable, kailangan talaga natin ang guide ng mga mentor and coach talaga. So yun, kasi pag sinabi natin talagang hindi natin maintindihan, hindi talaga natin maintindihan. Pero pag yung alam natin na mayroong mas nauna, mas may kaalaman dito sa business talaga. And why not doon tayo talaga magtanong kasi it's hard naman na talaga na gulan tayo ng go tapos hindi natin alam kung paano talaga hawak ng nung system na yon, kasi meron nga tayong tinatawag na dito community na pwede natin pagtanungan talaga.
So yan again, Sis Cynthia, thank you. So napakalaking bagay yung share mo sa ating mga dreamers natin. So be inspired mga dreamers. Again, thank you, Sis Cynthia. Thank you. Yes, at first ang ating Sis Coach Alona. So again, thank you sa pakikinig sa amin. And ito na rin yung mga katanungan ko sa iyo. So ano ang nagbibigay sa iyong inspiration araw-araw? Inspirasyon sa araw-araw. So please, Sis Coach Alona, onegaishimasu. Ayun no. So, ang gaganda ng ano nyo. Naalala ko yung sinabi ni Ate Cynthia, no, yung sa bisikleta. Pasensya natin, ako talaga, hindi talaga ako na mag-bike. Kahit anong gawin ko, hindi talaga ako na mag-bike. Bless ko, Lord. So, ayan. And thank you, bro, Chris, sa iyong katanungan sa akin. Paano yung nagbibigay sa akin ng inspirasyon sa araw-araw. Yes. Siyempre, para sa akin and sa lahat ng mga mami nanonood ngayong gabing ito, alam ko ang pinakamalaki nagbibigay sa atin ng inspiration is yung family natin talaga and yung mga anak natin. Siyempre, bilang isang single mom, ako yung nanay at tatay ng mga anak ko. Gusto ko maging good example ako sa kanila. Hindi dahil perfect ako kundi dahil kailangan kong dahil gusto ko makita nila na may kahit maraming challenges na dumadaan sa buhay namin, sa nating lahat, positive pa rin tayong magpatuloy. Kasi doon tayo mag-grow talaga sa mga challenges na napapagdaanan natin araw-araw, And syempre, gusto ko maging inspirasyon ako sa kanila. And syempre, yung mga challenges na naranasan ko, ginagawa ko siyang inspiration. Kasi diyan din ako ginagawa ko siyang stepping stone sa aking mga pangarap sa buhay. Kapag may mga challenges na dumadaan sa akin, hindi ko tinitingnan yan as bad. Kasi minsan yung mga challenges na dumadaan sa atin is may itinuturo yan sa atin na nagpapatatag sa atin in the future, 'di ba? And syempre, hindi lang yan para sa sarili ko, kundi para magkaroon ng mas maraming oras, flexibility at pagkakataon na gawin yung mga bagay na mahalaga, lalo na sa aking pamilya, And syempre, isa pang nagbibigay sa akin ng inspirasyon ay yung mga taong nakakausap natin every day, di ba? Kagaya ng sinabi ko kahapon, hindi ko inakala na meron pala akong purpose sa buhay. And dito ko natagpuan sa negosyo na ito, na akala ko dati is habang buhay na ako magtatrabaho ng 3 jobs, di ba? And syempre, dito ko nakita na meron pala akong purpose sa buhay. Kumbaga, sa mga taong natutulungan natin dito sa negosyo na ito, yung akala natin is simpleng pagtuturo, pero malaking impact pala yun sa mga tinuturuan natin. Alam niyo ba yun? Yung nabibigyan natin sila ng pag-asa, di ba? Nabibigyan natin sila ng inspiration, lalo na tayo mga nasa social media, di ba? Yung mga post natin, yung mga kwento natin, yung mga story natin na sinishare natin sa social media. Alam nyo, ang sarap sa pakiramdam. Minsan nagme-mail sa atin na alam mo, nakaka-inspire yung story mo, salamat, na-inspire ako sa story mo, ganyan. Ang sarap sa pakiramdam, alam nyo, hindi naman tayo artista, pero feeling natin is ganun na yung natin, kasi nakakapagbigay tayo ng inspirasyon sa mga tao. Ang sarap sa pakiramdam, alam nyo yun. Yun, masarap sa pakiramdam kasi marami tayong nabibigyan ng inspirasyon na akala natin kapag nagla-live tayo or nag-aano tayo na walang nakakakita sa mga ginagawa natin, pero alam nyo ba, napakarami pala nating nahahatiran. Tagalog na naman ako. Nahatiran ng message, nabibigyan ng inspirasyon araw-araw sa mga taong nanonood sa atin, di ba? And syempre, natututunan ko rin na hindi kailangan malaki agad ang
progress natin, kagaya ng sinabi ni Ate Cynthia. Hindi natin kailangan maging perfect sa simula talaga. Lahat tayo is nagsimula ng walang alam, kagaya ko. Wala rin akong alam. Nung nagsimula ako sa ganitong negosyo, wala akong experience, walang background. Kumbaga, lakas lang loob ang dala-dala ko dito at yung syempre yung mga pangarap ko sa buhay ko. And syempre, minsan, sapat na yung maliliit na hakbang natin everyday, yung simple steps na akala natin is simple, pero pag susumahin natin yan, napakalaking bagay niyan. And syempre, kapag meron tayo mga challenges na hinaharap sa pang-araw-araw, ipagpasalamat natin. And syempre, mag-focus tayo sa mga blessings. Wag doon sa mga yung mga challenges kasi everyday meron tayo niyan Hindi natin yan maiiwasan, kasama na natin yan sa buhay natin. And ang kailangan lang natin is harapin natin yung mga challenges na yan. And ipagpasalamat na rin kasi diyan tayo mabubuo sa person, diyan tayo tatatag sa mga challenges na yan. And maging consistent tayo sa mga bagay na ginagawa natin. And syempre, kagaya ng sinabi ko, lahat tayo, ang inspirasyon natin para magpatuloy tayo araw-araw. Syempre, yung lahat ng tao sa mundo, isa lang ang goal. Yung mabigay ang magandang kinabukasan sa kanilang pamilya and sa mga anak. And yun bro, sana mayroong tayong mga na-inspire everyday. I hope na nakakaano tayo ng sa mga taong nawawala ng pag-asa, di ba? Wag lang po tayo mag-give up. Wag tayong mawala ng pag-asa everyday kasi meron pa tayong magandang naghihintay para bukas. So, yun po. And medyo napahaba na yung aking daldal. Back to you. Thank you. Thank you, Sis Coach Alona. Yes, of course, yung purpose talaga. Kasi, nung una naman talaga is, hindi naman natin talaga alam talaga yun Yung, nung pumasok tayo sa business, hindi natin alam yung purpose natin talaga kung ba't nandito tayo. Kasi ang alam talaga natin, di ba, Coach, noon is, basta makaahon tayo, di ba? So, isa rin ako nandito nung of course, nandito ako. And ano yung kailangan natin gawin dito sa business? Kasi ang alam lang natin is paano umangat. Yung iniisip lang talaga natin yung sarili talaga natin. Sarili lang talaga. And para makaalis ka na sa mga, of course, yung sa trabaho natin, of course, yung mga kasamahan natin na something ayaw mong makasama. And of course, gusto mong iangat yung family, diba? Gusto mong makatulong sa family natin sa Pilipinas. And now, nung nandito ako, anong kailangan kong gawin dito? Help people. What? Hindi ko nga matulungan yung sarili ko. Help people pa. Totoo yan. Very unique. And sabi ko, pero iba yung impact ng business na ito. Nasabi nga ni Sis Rosalie kanina, di ba? Yung pagiging positive natin and yung self-growth natin. Alam mo yun, hindi mo namamalayan, may nababago sa'yo. Kasi nga, iniisip natin yung mindset natin, paano ako tumulong sa isang tao? Sabi, yun kasi ang iniisip natin. Pero, I know na isa tayo sa mga natakot at saka marami ding takot na yung gusto din mag-start ng business. Kasi nga, wala din idea. So, katulad, di ba? Parehas lang tayo na may mga takot talaga. And yes, mas natakot ako nung sabi to help people. Sabi ko, para to help people? Hindi ko nga matulungan yung sarili ko. Pero iba yung ito lang yung kakaiba na pinasokan ko na, which is katulad ngayon na hindi ko naman sila kilala, Sis Coach Alona, Sis Rosalie, Sis Cynthia. So dito lang kami nagkaroon ng mga dito kami kilala dito sa business na ito. And of course, marami pa hindi lang kami. Pero iba yung mga yung mga narinig ko mga story, mas na-inspire ako na akala ko ako na yung pinakamahirap. Marami pa pala na mas mahirap. Pero tignan mo yung mga free webinar kung paano sila naging success. Katulad din natin na yung walang-wala talaga. Takot, pagod din sa trabaho. And now, nung nandito sa business na ito, yung sabi nga ni Sis Coach Alona, na lahat pala tayo may purpose. Ito, to help people na gusto mag-build ng business, to help people na magkaroon din ng self-growth na katulad natin na
dati mahiyain, walang kausap din minsan, katulad din natin. Ako rin, takot ako sa mga tao. Hindi ko alam kung ano yung pwede kong ma-share o ano yung mga sasabihin ko. Kasi nga, wala naman ako masyadong mga kaalaman about sa mga business talaga, kung paano talaga ako mag-share talaga. And now, we are grateful nga, yung sabi kanina. We are grateful na nandito tayo. And why not, na ito rin yung para sa kanila na hinahanap nila, na minsan isipin natin, mas maganda pala isipin natin na huwag na yung sarili natin, kung paano tayo makatulong sa ibang tao talaga. Yes. Kasi minsan, yun kasi ang naging selfish talaga tayo, kasi gusto natin umangat na sarili lang talaga natin. And now, nasabi ni Sis Coach Alona kanina, na which is, tawag doon, meron tayong babaguhin sa sarili natin talaga, na dati talaga, hindi naman tayo perfect, pero meron tayong gustong baguhin. Hindi natin pinipilit natin, pero of course, nandun yung choice natin, decision, yung sabi ni Sis Rosalie, na yung choice natin, decision natin, na kailangan natin i-improve every day. So, yun, alam natin natutunan. And sabi nga ni Sis Cynthia kanina, na hindi kompleto ang ating, tawag nun, yung sarili natin. Kahit malit lang yan, pero importante sa ating buhay yan. And of course, again, thank you. So, ang dami natin na-share tonight. So, ako rin, thank you. Be grateful. Thank you. So, yan. I think, sa ating mga call to action, I think, Sis Rosalie, pwede mong ma-share ang ating CTE natin sa ating mga dreamers. Yes. Yeah. Yes, thank you. So, sa gusto, itong business na to, hindi para sa lahat. Para lang to sa mga taong gustong mabago ang buhay. Kasi ito yung business na it is different from others' business. Kasi ito yung business na with purpose. Hindi ka tuturuan lang para kumita ng pera. It's begin for sa sarili mo. Yun. So, nakapokus sa learning and growth po. Then, makikita mo yung mga taong napabago dito. Hindi lang kami, 4. Marami po kami dito at 1,000 of families na natulungan. So, kailangan lang po natin panoorin at maging patient tayo para mapanood ang webinar kasi lahat po kami ay doon nag-start. Doon sa webinar po mayroong refreshing na ano ba talaga ang klaseng business to at bakit mahalaga ang online earning kahit nagtatrabaho ka pa, you can earn or you can build your own business, hindi yung business namin, kundi your own business. So, yun yung gusto namin ipahatid na i-build natin ang business. This is not a pyramid na dun lang sa taas this is your own business. So, nandyan yung aming mga website na pwede mo, kung saan mo nakita yung etong replay or while na nanonood ka right now, naka-silent, pwede mong i-click or yung mga website namin kay Coach Alona is www.alona parang ang labo Mercurio.com. And malaking ko kaya to. Hindi, ako lang nakikita naman nila yan. So, yung mga website na nakikita nyo sa inyong mga screen, pwede po kayo mag-login dyan and lagay nyo lang po yung name nyo, email address, and i-click nyo lang po yung small box dyan and saka po kayo magsasign. And doon po ma-access nyo na po yung aming free webinar, kung saan nyo mapapanood yung ating libreng webinar. Doon po maliliwagan tayo kung ano po ba talaga ang business na ito. So, yan po is free learning po yan. Hindi po yan kumbaga libreng silip para ma-open ang ating idea. Yes, magkaroon kayo ng idea kung ano yung ginagawa sa negosyo na ito. So, yun po. Okay, bro, back to you. Yes, thank you.
So, yun, para magkaroon pa tayo ng idea. So, mag-connect lang. And sigurado makakatanggap kayo ng mga message sa amin o mga reply. Basta't mag-connect lang kayo. So, yun, thank you sa sa time, Sis Rosalie, Sis Cynthia, and of course, Coach Alona. And of course, sa ating mga nag-comment, nagbigay ng likes, hearts, and of course, yung mga nanonood ngayong gabi. I think meron akong nakitang nanonood at saka nag-comment. Sis Raira, good evening. Mga CEOs watching while working. Wow! Thank you. Raira, congratulations ne. Thank you for watching. So, yan. I think meron pa akong mga comment dito. Hindi ko makita. May mga nanonood. Ano siguro Laki kasi dito? ng kamay mo, bro. Oo. Tawag doon, yung maraming viewers pa dito tsaka sa aking cellphone. Siguro, ganyan, siguro yung ng ating minsan, yung mga settings sa Facebook natin. Yan, hanggang doon lang muna ang ating yung pag-introduce sa ating mga pag-acknowledge sa ating mga nanonood na sa atin. So yan lang. Huwag natin patagalin kasi I know Yes. yung mga iba't iba tayong mga kailangan gawin. And of course, sa ating mga dreamers natin, thank you sa inyo and God bless Thank you all. you. Good night. Thank you po. Thank you. Thank you. Bye. 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 Nawala si Coach. Nawala si Coach. Teka lang. Naka, ano pa tayo?